Agnes, lunch meeting lang kami. Nagbabaka sakali ako may mahanap akong ebidensya laban sa akin. Umalis ka na dyan. Balik na sila. Natakot si Aling Lolita nang sumugod ang mga nabiktima ni Mike kung saan kawawa sila Boying at Mael na pumipigil sa mga tao, kaya lumabas din ito na agad siyang sinabihan nang akala nila ay makakapagtago pa ang mga ito. Nagmakaawa si Aling Lolita na tigilan na sila ng mga tao dahil wala silang kasalanan sa kanila. Sinumbat ng babae na wala silang pakialam kahit nakidnap yung apo niya, na dapat lang sa kanila dahil mga scammer sila, na mas nagalit pa ang mga ito kaya halos hindi na makontrol nila Mael at Boyeng. Sinumbat ni Aling Lolita na bakit pati inosenteng bata ay dinadamay nila, na walang kinalaman ng apo niya sa mga nangyari at naiintindihan niya ang galit nila sa asawa niya, pero hindi sila scammers at biktima din sila ni Mike Trinidad katulad nila, pero mas sinigawan pa rin siya ng mga tao. Sakto namang dumating sila Johnny at Noel sa mga sandaling yan. Agad silang pinagbantaan ni Johnny na siya ang uhuli sa kanila kung hindi sila lalayas doon. Sabay bumunot ito ng baril kaya nagtakbuhan ng mga tao na agad naman niyang sinabihan si Aling Lolita na okay na ang lahat, sabay ngumiti pa ito. Habang gumawa naman ng video si General Diego na in-upload sa isang TV station kung saan binantaan niya ang mga scammers na madami na silang niloko at madami na silang pinaiyak, na lahat ng panloloko ay may hangganan, na alam niya kung ano ang klaseng operasyon ang kanilang pinatatakbo at alam din niya kung paano nila ginagawang negosyo ang mga panlilinlang, sabay binalaan niya ang mga scammers na wala na silang kawala. Sa panayam ng general sa isang interview ay sinaad niya kailangan na talaga nila ng bagong henerasyon ng mga kapulisan na mga matitibay, mga matitino at mga matatapang para labanan ang mga ganitong krimen. Sinaad ng reporter na kamakailan ay nakidnap ang apo ni Mike Trinidad na nirescue ni Johnny na isang pulis, na dahil doon ay naging matunog ang pangalan niya sa social media kaya parang nasa kanya ang mga katangiang hinahanap nila, na dahil matapang ito at hindi umaatras. Sabay plinas yung video sa interview niya kung saan matapang niyang sinabi na iimbestigahan niya ang pagkidnap kay King at hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap kung sino ang utak sa kidnapping case na yun. Giniit ni Diego na masyado pang maaga para sabihin niyang isa si Johnny sa mga pulis na hinahanap niya at gusto niyang makita kung hanggang saan ito aabot. Sa pag-uwi naman ni Samuel ay sinabihan ni Aling Lolita na buti na lang dumating sila Mael at Boyeng, pati naman sila Johnny at Noel na nakaaway niya dati sa presinto na nagligtas kay King. Niliwanag naman ni Samuel na si Johnny ang may kasalanan kung bakit sila natuntun ng mga taong nabiktima ng kanyang tatay. Hiniling ni Aling Lolita na kailangan nilang lumipat ng ibang tirahan para makaiwas sa gulo. Agad namang chinek ni Samuel yung kwarto ni Arisa pero wala pa doon ang dalaga, kaya agad namang giniit ni Aling Lolita na baka nasa trabaho pa ito at nag-aalala na din siya dahil hindi ito nagpaparamdam, kaya tinawagan naman ito ni Samuel na agad namang nagpalusot si Arisa na hindi muna siya makakauwi at nasa trabaho pa ito dahil nagka-problema yung inventory nila, na tinanong ni Samuel kung okay lang ang kapatid niya. Kaya pinasigurado naman ni Arisa na okay lang siya, kaya pinagsabihan naman ni Samuel na mag-iingat ito. Hindi na umalis si Arisa sa cafe, kundi inayos niya ang mga upuan at doon na siya natulog at nagpalipas ng gabi. Pagdating naman ni Johnny ay naghahanda na si Agnes ng dinner nila, na agad niyang tinanong kung bakit siya nagpa-interview sa media, na agad namang tinanong ng asawa niya na bakit niya sana hindi ginawa yun. Sinumbat ni Agnes na dahil sa ginawa niya ay natuntun ng mga biktima ni Mike Trinidad sila Samuel, kaya napahamak na naman ang pamilya niya. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Johnny, kaya agad niyang sinumbat kay Agnes na hindi man lang niya magawang maging masaya para sa kanya dahil nagtagumpay siya sa misyon niya, na malamang mapapansin siya na wala man lang itong halaga sa kanya, kaya pinaliwanag ni Agnes na hindi lang yun tungkol sa kanya, kaya mas lalong nagalit si Johnny na agad niyang pinanggigilan ng asawa niya, sabay sinumbat niya na tungkol na naman yun kay Samuel na bakit mas mahalaga siya sa kanya, sabay tinanong niya kung sino ang asawa niya at pinaamin niya kung kabit na talaga niya si Samuel. Matapang na sinumbat ni Agnes na tigilan na siya nito, na ano ba ang nakikita niya kung bakit naghihinala siya,
Sabay hinamon pa niya si Johnny na kung talagang magaling siyang pulis ay simulan niyang mag-imbestiga, na kung mapatunayan niyang may relasyon sila ni Samuel ay tsaka niya ito babalikan, kaya pagbubuhatan na sana siya ng kamay ni Johnny, pero agad sinabihan ni Agnes na ang akala niya ay ang mga pulis ay hindi nananakit ng mga inosente, kaya napahiya si Johnny sa mga sandaling yan. Tinulungan naman nila Paeng at Mael si Samuel na maghanap online kung saan sila pwedeng lumipat, na agad namang nakita ni Paeng yung isang subdivision na may mga security guard, kaya sinabihan ni Samuel na siya na ang bahalang kumontak sa manager nito. Nagpasalamat pa si Samuel dahil kahit magulo ang nangyayari sa kanyang pamilya ay hindi siya iniiwan ng mga kaibigan niya. Sinabihan naman ni Mael na hindi nila pwedeng pabayaan ang kanyang pamilya, maging siya, dahil magkakaibigan sila. Pinaliwanag ni Samuel na gusto niyang ayusin yung gulong iniwan ng tatay niya, pero ilang beses nang napahamak ang pamilya nila at maging si King ay natroma na dahil sa mga nangyari. Sinabihan ni Paeng na humingi na sila ng tulong sa mga pulis at mag-request sila ng protection order, pero pinaliwanag ni Samuel na malaking tao ang nasa likod ng scamming, kaya siguradong makakalusot ito, lalo't wala pa silang hawak na matibay na ebidensya laban kila Roland at Jacob. Sinabihan naman ni Colonel Enrico si Agnes na habang tumatagal ay dumadami ang kaisipan sa utak niya, na pinasok ni Roldan si Samuel sa kumpanya nila at ngayon kinidnap naman ang anak niya, na ang ibig sabihin ay may kailangan sila kay Samuel. Agad tinanong ni Agnes kung sa tingin ng Colonel ay hawak ni Samuel yung perang tinatago ni Mike, na agad nagduda ang Colonel na baka tatakas na si Samuel at hindi na ito tutulong sa kanila, na dadalhin niya yung perang hawak-hawak niya, na agad namang pinaliwanag ni Agnes na umpisa pa lang ay hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Samuel. Kinagabihan ay hindi nakatulog si Samuel dahil nabangungot na naman si King dahil sa masamang nangyari sa kanya sa pagkidnap sa bata, kaya pinuntahan agad niya ang kanyang mga kaibigan para sabihin ang kanyang final na desisyon. Sinabihan ni Samuel ang mga kaibigan niya na kailangan niyang masigurado ang kaligtasan ng pamilya niya, kaya tatakas na sila, pero wala sanang makakatunog, walang makakaalam at dapat tahimik, na hindi sasablay ang kanilang pagtakas, na agad namang pinasigurado ni Mael na meron siyang kakilala na pwedeng mag-asikaso sa mga fake identity, fake passport at fake documents na kakailanganin nila sa kanilang pagtakas. Tinanong naman ni Paeng kung ano ang gagawin niya sa pera, na agad namang pinasigurado ni Samuel na aayusin muna niya at sisiguraduhin ligtas ang pamilya niya, at ibabalik niya ang lahat ng pera na nasa crypto wallet ng kanyang ama sa mga nabiktima niya ng scamming. Habang galit na galit si Anton kila Samuel at ang kanyang pamilya dahil sa nagpakamatay ang kanyang anak, dahil sa hiyang naramdaman niya nang na-scam si Anton maging ang mga taong na-recruit niya, kaya hindi niya alam kung papaano nila ito haharapin, kaya nagpakamatay ang binata, na sisisihin naman ni Anton sila Samuel at Arisa, na nataon pang naglayas ang dalaga sa bahay ng kanyang kuya, kaya siya ang hahanapin ni Anton para maghiganti sa kasalanan ng kanyang ama. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.